Sa umagang hindi nagsisimula sa liwanag, kundi sa bigat. Hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Gumising ka, pero hindi mo nararamdaman na gising ka. Humihinga ka, pero hindi mo ramdam ang hangin. May isang bagay sa loob mo na tulog pa rin, na hindi tumutugon, na hindi makahanap ng lakas para bumangon ng lubusan. At kahit ganon, narito ka. Ang puso mo'y puno ng mga tanong. Ang isip mo'y patuloy na gumugulo at ang kaluluwa mo'y nangangailangan lamang ng isang salita na magsasabing, hindi ka nag-iisa. Marahil, hindi mo alam na darating ang sandaling ito, ngunit alam ng Diyos. Nakita ka niya nang buksan mo ang iyong mga mata kaninang umaga nang walang gana, walang direksyon at marahil walang pag-asa. At siya ang gumabay sa iyong mga hakbang, maging ang mga digital papunta sa lugar na ito. Dahil may mga laban na walang nakakakita, mga sakit na nagtatago sa likod ng isang ngiti at mga pagod na hindi kayang pagalingin ng pisikal na pahinga, may uri ng pakikibaka na tanging ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. At ang salitang ito ay hindi nagkataon lamang. Ito ay sagot. Marami ang nagpapasalamat dahil natutunan nila ito, dahil itinuro sa kanila na ito ang tama. Dahil ito ang sinasabi ng edukasyon, relihiyon o ng nakasanayan. Pero hindi ngayon. Ngayon, hindi iyon ang pinag-uusapan. Ngayon, hindi ka nagpapasalamat dahil sa gawi, nagpapasalamat ka na parang humahawak ng espada. Ngayon, nagpapasalamat ka bilang pagtatanggol sa kawalan ng pag-asa, bilang isang sumisigaw sa langit, pati na rin sa impyerno, na hindi ka susuko. Dahil ang pasasalamat kapag nagmumula sa pananampalataya ay hindi isang magalang na kilos. Ito ay isang espiritual na labanan. Ito ay isang sinasadya na pagkilos na nagbabago ng atmosfera, sumisira ng mga hindi nakikitang tanikala at nagpapabago sa kalagayan ng kaluluwa kahit na walang nagbago sa labas. Marahil ngayong umaga ay pareho pa rin ang lahat. Ang parehong problema, ang parehong alalahanin, ang parehong pananahimik ng Diyos. Ngunit may kakaiba. Ang iyong panloob na posisyon, pinipili mong magpasalamat at nagbabago ang lahat dahil dito. Sapagkat ang pusong nagpapasalamat ay nagiging mataba kahit sa gitna ng disyerto. At hindi binabaliwala ng Diyos iyon, hindi niya hinahamak ang taong sa gitna ng sakit ay nangangahas na magsabi, salamat, hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil kahit nasasaktan, patuloy pa rin siyang naniniwala. Ang talata ngayon ay hindi isang simpleng mungkahi. Hindi ito isang magandang parirala na ibabahagi sa social media. Ito ay isang agarang panawagan, isang utos na malumanay, ngunit matatag. Isang banal na estratehiya na isinulat para sa mga pagod na kaluluwa tulad ng sayo. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo Jesus. 1 Thessalonians 2:18. At oo, sa lahat ng bagay. Hindi lang kapag maayos ang lahat, hindi lang kapag nauunawaan mo, hindi lang kapag dumating ang himala. Sa lahat ng bagay, kahit sa gulo, kahit sa paghihintay, kahit sa hindi mo naiintindihan. Ngayon, ang espasyong ito ay hindi lamang isang karaniwang video. Ito ay isang lihim na dambana kung saan gustong makipagkita ng langit sa iyo. Ito ang lugar kung saan iba ang paghinga ng iyong kaluluwa, kung saan ang mga salita ay hindi lang naririnig, nararamdaman. Narito ngayon sa sandaling ito, kung saan sinisimulan ng Diyos na buksan ang tila imposible, hindi dahil mayroon kang mga sagot, kundi dahil mayroon kang pananampalataya. At ang pananampalataya na ipinapahayag sa pasasalamat ay isang makapangyarihang susi na nagbubukas ng mga pintuan na matagal nang nakasara. Manatili ka, huminga ka, makinig ka dahil ang araw na ito ay hindi mo sisimulan tulad ng mga nauna. Ang araw na ito, sisimulan mo sa pagpapasalamat. May mga paggising kung saan gumagalaw ang katawan, ngunit nananatili ang kaluluwa.
Nagbubukas ka ng mga mata, ngunit nasa loob ka pa rin. Nakakulong sa mga kaisipang hindi tumitigil, sa mga emosyong walang pangalan, sa mga pananahimik na walang ibang nakakarinig. Minsan, ang bigat ng araw ay wala sa mga kailangan mong gawin, kundi sa mga nararamdaman mo. Bumabangon ka, ngunit sa loob ay nakahiga ka pa rin sa mga alalahanin, sa mga alaala na bumabalik ng walang paalam, sa mga senaryo na paulit-ulit na ginagawang muli ng iyong isip. At sa gitna ng lahat ng iyon, ang liwanag ng umaga ay pumapasok sa bintana, ngunit ang panloob na silid ay nananatiling madilim. Doon mismo kung saan ipinanganak ang isang espiritual na desisyon na nagbabago sa lahat. Magpasalamat. Hindi dahil maayos ang lahat, hindi dahil sa gusto mo, hindi dahil nakikita mo ang malinaw na dahilan. Magpasalamat na parang nagdesisyon kang buksan ang mga kurtina ng kaluluwa kahit na ang lahat sa loob ay nananatiling pareho. Magpasalamat na parang naghahanap ng araw kahit na maulap pa rin. Dahil ang pasasalamat ay hindi nakadepende sa paligid, nakadepende ito sa pananampalataya. At ang pananampalataya ay hindi laging nararamdaman. Minsan, ito ay pinagpapasyahan lamang. Kapag pinili mong magpasalamat mula sa isang lugar ng pagod, hindi ka nagiging hangal, nagiging matapang ka. Dahil ang pagpapasalamat, kapag walang nakikitang dahilan, ay isang kilos ng paglaban sa pagkabalisa. Ito ay isang paraan ng pagsigaw sa gulo. Nandito pa rin ang Diyos, at kung siya ay naririto, maaari pa rin akong magtiwala. Hindi sa tinatanggihan ng pasasalamat ang sakit, kundi sa pagpapaalala nito sa kung ano ang nagpapanatili. At kapag naaalala mo kung sino ang nauuna sa iyo, ang kaluluwa ay nagsisimulang bumangon ng may higit na lakas kaysa sa katawan. Hindi kailangan ng Diyos ang iyong pasasalamat para kumilos. Hindi siya kumikilos dahil sa papuri. Ngunit kailangan mong magpasalamat para magising ang isang bagay sa loob na pinatulog ng sakit. Dahil ang kaluluwa, kapag nagpapasalamat, ay nababawi ang kakayahang makakita. Makakita sa pamamagitan ng mga mata ng pananampalataya. Makakita sa Diyos na hindi umalis. Makakita na ang langit kahit sa pinakamabigat na araw ay nananatiling bukas, hindi sarado, bukas, tulad ng isang buntong hininga na naghihintay na maramdaman, tulad ng isang pangako na humihinga pa rin, tulad ng isang kanlungan na naghihintay pa rin sa iyo. At dahil dito, kahit na nagsimula ang umagang ito sa bigat, maaari mong baguhin ang atmosfera nito, hindi mula sa labas kundi mula sa loob. Sabihin mo ng may puso, kahit na sa bulong, kahit na sa luha, ngayon ay nagpapasalamat ako. Hindi dahil maayos ang lahat, kundi dahil ang Diyos ay nananatiling tapat. At ang katapatan na iyon, kahit na hindi laging nakikita, ay hindi kailanman nawawala. May mga sandali na ang pananahimik ng Diyos ay mas mabigat kaysa sa problema mismo. Mga sandali kung saan hindi lang ang kakulangan ang masakit, kundi pati na rin ang pakiramdam na ang lahat ay nananatiling pareho. Humihingi ka ng mga palatandaan at hindi sila dumating. Umiiyak ka sa gabi at ang pagsikat ng araw ay hindi nagdadala ng sagot. Nakaupo ka sa harap ng parehong paghihintay, sa harap ng parehong saradong pinto, sa harap ng parehong sugat na hindi gumagaling. At sa tuyong senaryo na iyon, kung saan ang kaluluwa ay naglalakad sa tuyong lupa, bumubulong ang Diyos ng isang salita na tila walang lohika: magpasalamat. Paano magpasalamat kapag walang bago? Paano magpasalamat kapag walang nagbabago? Mayroon lamang isang posibleng sagot, pananampalataya, dahil ang pasasalamat sa gitna ng kawalan ng katiyakan ay hindi nagmumula sa emosyon, nagmumula ito sa tiwala. Ito ay isang paraan ng pagsasabi, hindi ko nakikita ang himala, ngunit kinikilala ko ang Diyos ng mga himala. Ito ay paghahasik na may luha. Alam na balang araw ay aani ka ng may kagalakan. Ito ay pagtataas ng mga kamay. Kahit na ang lahat sa iyo
ay gustong ibaba ang mga ito. Ito ay pakikipag-usap sa langit, kahit na ang langit ay tila tahimik. Ang pagpapasalamat sa ganitong paraan ay isang uri ng espiritual na pakikipaglaban. Isang paraan ng paglaban sa kawalan ng pag-asa na bumubulong na walang saysay ang lahat. Isang paraan ng pagkapit sa isang katotohanan na mas malaki kaysa sa mga pangyayari. Dahil kapag nagpapasalamat ka mula sa sakit, ipinapahayag mo na ang iyong pananampalataya ay hindi nakadepende sa resulta, na ang iyong tiwala ay hindi limitado sa kung ano ang nakikita ng iyong mga mata, na ang iyong relasyon sa Diyos ay hindi nakabatay sa kung ano ang ibinibigay niya sa iyo, kundi sa kung sino siya. Ang Biblia ay hindi nagsasabi na magpasalamat kapag maayos ang lahat. Sinasabi nito, magpasalamat sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, sa paghihintay, sa pagkawala, sa pakikibaka, sa tagtuyot. Dahil ang pasasalamat ay hindi isang premyo para sa natanggap. Ito ay isang pagkilala para sa walang hanggan. Ito ay pagbubukas ng bibig upang magbigay puri, kahit na ang puso ay sugatan, at ang ganoong uri ng pasasalamat ay nagpapakilos sa langit. Hindi dahil kailangang pakilusin ang Diyos, kundi dahil kapag ginawa mo ito, ipinapakita mo na patuloy ka pa ring naniniwala. At ang paniniwala sa gitna ng sakit ay isa sa mga pinakadalisay na uri ng pag-ibig. Ito ay parang pagtatanim ng isang buto sa tuyong lupa. Hindi mo nakikita ang ulan, hindi mo nararamdaman ang paglago, ngunit nagtatanim ka pa rin. At iyon, sa mga mata ng Diyos, ay may di matantiyang halaga. Dahil habang pinahahalagahan ng mundo ang nakikita, pinahahalagahan niya ang lihim, ang malalim, ang ginagawa mo kapag walang ibang nakakaintindi. Ngayon, kahit na walang nagbago sa labas, maaari mong ipahayag ng may nanginginig ngunit matatag na boses. Salamat Panginoon, dahil kahit hindi ako nakakakita ng mga palatandaan, alam kong kumikilos ka na. At ang deklarasyong iyon na sinabi ng may sirang kaluluwa ay nagiging isang alingawngaw na hindi binabaliwala ng langit. Dahil ang pananampalataya na nagpapasalamat ng hindi nakakakita ay ang pananampalatayang nagbubukas sa imposible. May mga kilos na tila maliit, ngunit nagbubukas ng mga hindi nakikitang pintuan. At mayroon ding mga paglimot na, nang hindi natin namamalayan, ay nagsasara ng mga pintuan na dating bukas. Ang pagsisimula ng araw ng hindi nagpapasalamat ay hindi mukhang kasalanan, hindi mukhang isang pagkakamali. Ngunit dahan-dahan, ang pananahimik na iyon ay nagiging distansya. Isang distansya sa pagitan mo at ng banal, sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng layunin nito, sa pagitan ng iyong paglalakbay at ng presensya na nagpapanatili dito. Kapag hindi ka nagpapasalamat, may bagay na tumitigas sa loob. Ang puso ay nagsisimulang mawalan ng sensibilidad. Nasanay ito sa pagrereklamo, nagiging eksperto ito sa pagtukoy sa kulang, ngunit nagiging bulag upang makita ang kung ano ang naroon na. At ang pinakamapanganib sa lahat ay hindi ito nangyayari ng biglaan. Ito ay banayad, hindi nakikita. Isang araw ay bumabangon ka ng hindi nagsasabi ng salamat at walang nangyayari. Sa sumunod na araw ay hindi rin. At sa gayon, nang hindi mo namamalayan, tumitigil ka sa pagpapansin sa mga pang-araw-araw na himala. Ang hininga, ang bubong, ang pagkakataon, ang kasama, ang kaaliwan na hindi nakikita. Ang espiritu ng pagrereklamo ay hindi laging ipinapahayag sa mga salita. Minsan ay naninirahan ito sa tingin, sa panloob na tono, sa mga kaisipan na umiikot ng walang katapusan, at ang espiritong iyon ng tahimik ay nagsisimulang patayin ang koneksyon sa kapayapaan ng Diyos. Dahil ang reklamo ay nagbubukas ng pinto sa pagkabalisa, sa galit, sa kawalan ng pag-asa. Habang ang pasasalamat naman ay nagsasara nito.
Ang pasasalamat ay ang hindi nakikitang kandado na nagpapanatili sa labas ng nakakalason at nagpapapasok sa nagpapabago. Kaya naman, bago ang telepono, bago ang orasan, bago ang kape, ang pinakasagrado na magagawa mo ay pumili ng 3 bagay na dapat pasalamatan. Hindi dahil sa kailangan, kundi dahil sa kailangan mo. Hindi dahil sa isang ritual, kundi dahil ito ay isang angkla. At kahit na tila maliit, ang pagkilos na iyon ay may kapangyarihan na baguhin ang buong atmosfera ng iyong araw. Ang pagpapasalamat bago may mangyari ay isang pagpapahayag na ang araw ay pinagpala na, hindi dahil sa kung ano ang dadalhin nito, kundi dahil sa kanya na kasama mo rito. Ang susi na hindi mo ginagamit ay kinakalawang. Ganon din ang kaluluwa na hindi nagpapasalamat. Tumitigil ito sa pagbubukas ng mga pintuan na dating gumagana. Nawawalan ng access sa mga lugar ng pananampalataya, sa mga banayad na sagot, sa mga lihim na kaaliwan. At hindi dahil sa lumalayo ang Diyos, kundi dahil humihinto ka sa pagkilala. Dahil ikaw, nang hindi namamalayan, ay humihinto sa paghahanap sa Kanya. Ngayon, hindi mo kailangang intindihin ang lahat para magpasalamat. Kailangan mo lang buksan ang iyong kaluluwa at sabihin, kahit na walang katiyakan, kahit na may pagdududa, ngayon ay pinipili kong magpasalamat, kahit na sa hindi ko pa rin naiintindihan. At ang pariralang iyon na kasing simple ngunit kasing lalim ay maaring maging mitsa na muling magpapagising sa banal sa iyo. Dahil kung saan may pasasalamat, may koneksyon. At kung saan may koneksyon, may direksyon, may kapayapaan, may buhay. May isang uri ng pasasalamat na hindi lamang nagpaparangal sa Diyos. Iniimbitahan din niya, tinatawag siya. Nagbibigay ng espasyo para sa Kanya dahil ang pagpapasalamat ay hindi lamang isang kilos ng espiritual na kagandahang asal. Ito ay isang paraan ng pagsuko. Ito ay pagsasabi sa langit, narito ako, hindi ko naiintindihan ang lahat, ngunit nagtitiwala ako sa iyong presensya. Ito ay pagbubukas ng panloob na pinto at pagpapapasok sa Kanya na hindi kailanman tumigil sa pagkatok. Maraming beses na tinatanong natin kung bakit hindi tayo nakakakita ng mga pagbabago. Bakit tayo nananalangin at ang paligid ay nananatiling pareho? Bakit tayo naghihintay at ang himala ay matagal dumating? At marahil nang hindi natin alam, hinihintay natin na kumilos ang Diyos habang patuloy tayong lumalaban sa Kanyang presensya. Habang patuloy nating pinupuno ang atmosfera ng reklamo, ng takot, ng pagkabalisa. Ngunit may isang bagay na nag-aalis sa paglaban na iyon, ang pasasalamat. Dahil ang kaluluwa na nagpapasalamat ay nagiging matabang lupa para sa banal na interbensyon. Tulad ng mga pader ng Jericho na hindi bumagsak sa reklamo, kundi sa pagsunod at pagpupuri, ganoon din ang panloob na mga baluarte ay bumibigay kapag sinasagot sila ng pasasalamat. Hindi isang pekeng pasasalamat, hindi isang automatikong parirala, kundi isang tunay na pasasalamat na ipinanganak mula sa pinakalalim na bahagi ng puso. Mula sa lugar na iyon kung saan magkakasama ang luha at pananampalataya, kung saan nagyakap ang kawalan ng katiyakan at pagsuko. Ang pagpapasalamat sa gitna ng proseso ay hindi nagpapabilis sa oras ng Diyos, ngunit inihahanda nito ang iyong loob upang makilala siya kapag dumating ang sandali. Dahil maraming beses na ang himala ay nasa daan na, ngunit ang puso ay hindi handa na makita ito. Nakatuon ito ng husto sa problema na hindi nito napapansin ang solusyon na nagsimula na. Ang pagpapasalamat sa makatuwid ay pagtataas ng paningin. Ito ay pagbabago ng focus. Ito ay pagpapahintulot sa liwanag na pumasok kahit na hindi pa tapos ang gabi. Sinasabi ito ng malinaw ng Salmo, pumasok kayo sa kanyang mga pintuan ng may pagpapasalamat. Hindi sinasabing may mga sagot, hindi sinasabing may mga solusyon. Sinasabi nito,
na may pasasalamat dahil iyon ang susi, hindi ang lohika, hindi ang kontrol, hindi ang karapat-dapat, ang pasasalamat. At kapag pumasok ka sa ganitong paraan, nagbabago ang lahat. Hindi dahil sa kaagad na nagbabago ang senaryo, kundi dahil sinisimulan mo itong tingnan mula sa ibang lugar. Ang pasasalamat ay parang insenso. Hindi kailangang maging perpekto, kailangan lang itong maging taos-puso. Maaari itong umakyat mula sa isang sirang dambana, mula sa isang buhay na hindi naiintindihan, mula sa isang sugatang puso. At gayunpaman, umaabot ito sa langit. Hinahawakan ang langit. Pinapakilos ang hindi nakikita. Natutunaw ang yelo. Nililinis ang hangin. Binabago ang espiritu. At pagkatapos ng may nanginginig na boses, ng may bukas na kaluluwa, maaari kang manalangin. Salamat kahit na masakit sa akin. Salamat dahil hindi ka nagbabago. Dahil kapag nagpapasalamat ka sa ganitong paraan, hindi ka lang nabubuhay, kumukonekta ka. Kumukonekta ka sa pag-ibig na nananatili, sa biyaya na nagpapanatili, sa kapangyarihan na nagbabago, sa Diyos na kahit sa iyong pagkabali ay nananatili pa ring iyong kanlungan. May mga araw na ang tanging magagawa mo ay huminga. At kahit ang kilos na iyon na napakasimple ay nararamdaman na parang pagsisikap. Ang kaluluwa ay hindi laging gumigising na handa. Minsan ay gumigising ito na may banayad na bigat, tulad ng isang ulap na hindi nakikita ngunit tinatakpan ng lahat. Naglalakad ka, ngunit hindi ka umaabante. Nagdadamit ka, ngunit sa loob ay hubad ka pa rin sa layunin. Nabubuhay ka, ngunit hindi mo nararamdaman na tunay kang buhay. Sa mga araw na iyon, ang pagpapasalamat ay tila isang luho, tila isang bagay na para lamang sa mga nakakita na ng sagot, para sa mga may magandang balita, para sa mga nararamdaman na ang lahat ay nagkakasya, ngunit hindi ganoon. Ang pagpapasalamat sa gitna ng ulap ay hindi isang luho. Ito ay isang kilos ng kapangyarihan. Ito ay isang paraan ng pag-iilaw ng isang kandila kapag ang lahat ay namatay na. Ito ay pagsasabi sa iyong kaluluwa, huwag kang padala sa panlabas na panahon. Alalahanin mo kung sino ka. Alalahanin mo kung sino ang kasama mo. Dahil ang pasasalamat ay hindi tumatanggi sa sakit. Hindi nito binabalewala. Hindi nito tinatago. Kinikilala ng pasasalamat ang sakit at pinipili pa ring tumingin sa kabila nito. Pinipili nitong mag-focus sa kung ano ang nananatili. Pinipili nitong parangalan kung ano ang nananatiling mabuti kahit na tila maliit. At ang kilos na iyon na napakasimple, napaka-intimate, ay nagsisimulang baguhin ang panloob na kapaligiran. Hindi nito binubura ang bagyo, ngunit binibigyan ka nito ng isang ligtas na lugar sa gitna nito. May isang nakakapagpagaling na kapangyarihan sa pagpapasalamat para sa mga bagay na halos hindi mo napapansin, para sa mga bagay na inaakala mong karaniwan, para sa kung ano ang hindi nagniningning ngunit nagpapanatili, ang hangin, ang kamalayan, ang posibilidad na subukang muli, ang kakayahang makaramdam, kahit na masakit ang nararamdaman mo. Ang pagkakataon na muling kumonekta kahit na tila nawawala ang lahat. Isulat sa iyong loob ang tatlong bagay na hindi mo pa kailanman pinasalamatan noon. Tatlong detalye na naroon ng tahimik, tulad ng mga hindi pa nabubuksan na regalo. At sabihin mo sa Diyos ang mga ito. Banggitin mo sila na parang kinikilala ang kilos ng isang tao na naroon kahit na walang palakpakan. Ang tahimik na pag-uusap na iyon ay may binabago. Ilalagay ka nito sa tamang lugar. Nakasentro ka. Pinapaalala nito sa iyo na hindi pa nawawala ang lahat. At pagkatapos ay maaari kang manalangin ng may katotohanan. Salamat sa pagiging naroon kahit na hindi kita nakikita. Salamat sa pananatili nang umalis ang iba. Dahil may isang presensya na hindi umaalis. May isang pag-ibig na hindi nang iiwan. May isang katapatan na hindi nakadepende sa iyong mga emosyon. At kapag ang katotohanan iyon ay nahalo sa pasasalamat, iba ang paghinga,
ng kaluluwa. Hindi nawawala ang sakit, ngunit tumitigil ito sa pamamahala. At iyon, kahit na tila maliit, ay isa ng himala. Isang himala na nagsisimula sa loob. Isang himala na walang nakakakita, ngunit nakikita ng langit. May isang dimensyon ng pananampalataya na hindi nagpapakita sa mga ingrandeng salita, kundi sa maliliit na kilos ng tiwala. Isa na rito ang pagpapasalamat para sa mga bagay na wala ka pa, para sa mga bagay na hiniling mo, ngunit hindi mo pa nakikita. Para sa mga bagay na pinangarap mo, ngunit hindi pa dumating. Ang pagpapasalamat bago matanggap ay higit pa sa optimismo. Higit pa sa positibong pag-iisip. Ito ay isang uri ng personal na propesya. Ito ay pakikipag-usap sa hinaharap na parang nakita mo na ito sa puso. May mga taong nagpapasalamat lang kapag nakatanggap at may mga nagpapasalamat dahil alam nila kung sino ang naghahanda sa kung ano ang darating. Dahil kinikilala nila ang napatunayang katapatan ng Diyos. Dahil kahit na hindi sa kanilang oras ang sagot, natutunan nila na ang kanilang kwento ay nasa ligtas na mga kamay at iyon ay sapat na para sa kanila. Ang pagpapasalamat bago ang himala ay parang pagpalakpak bago ang palabas. Hindi dahil nakita mo na, kundi dahil kilala mo ang may akda. Dahil alam mo na kapag siya ang nagsusulat, walang nasasayang, walang luhang binabaliwala, walang pananahimik na panghabang buhay, walang paghihintay na walang kabuluhan. Ginawa ito ni Jesus. Nang nasa harap siya ng isang gutom na pulutong na mayroon lamang 5 tinapay at 2 isda sa kanyang mga kamay, hindi muna siya humingi. Nagpasalamat siya. Sinasabi sa Juan 6:11 na kinuha niya ang tinapay at nagpasalamat. Ang kanyang pasasalamat ang nagbukas ng daan para sa himala. Walang paunang palabas, walang mga garantiya ng tao, tanging tiwala lang ang naroon. Isang tiwala na napakalalim na ipinahayag ito sa pasasalamat bago pa makita ang pagdami. Ang simpleng kilos na iyon ay naglalaman ng isang banal na misteryo. Tumutugon ang langit sa pusong nagpapasalamat ng may pananampalataya, hindi bilang isang magic formula, kundi bilang isang pagpapahiwatig ng kanyang kalikasan, dahil pinararangalan ng Diyos ang mga nagpaparangal sa Kanya. At ang pagpapasalamat bago makatanggap ay isang dalisay na uri ng pagpaparangal. Ito ay pagsasabi, nagtitiwala ako sa iyo higit pa sa aking mga pangyayari. Nakikita ko ang higit pa sa nakikita ko. Mas naniniwala ako sa iyo kaysa sa aking katotohanan. Kaya naman, ngayon ay maaari mong tingnan ang kung ano ang hindi pa dumarating at sabihin, salamat Panginoon para sa kung ano ang inihahanda mo na kahit na hindi ko ito nakikita. Dahil habang ang iyong lohika ay naghihintay ng mga ebidensya, ang iyong pananampalataya ay nakakonekta na sa hindi nakikitang gawain ng Diyos. At sa banal na espasyong iyon, may gumagalaw, may nag-a-activate, may nagsisimulang bumukas, kahit na ang lahat sa labas ay tila pareho. Iyan ang lakas ng hindi nakikitang patotoo. Hindi ito isang resulta, ito ay isang posisyon ng kaluluwa. Isang posisyon na kinikilala, pinagpapala at ginagawang bukas na pinto ng langit. Kahit na wala ka pa sa pag-aari ang iyong hiniling, niyayakap na ito ng iyong pasasalamat. At iyon ay nagbabago sa lahat. Ang sandaling ito ay hindi nagkataon. Ang salitang ito ay hindi lamang isa sa libu-libong nilalaman. Ito ay isang banal na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng iyong kaluluwa at ng langit. Marahil ay sinimulan mo ang araw na ito na may buhol sa dibdib, na may masikip na puso, na may mga kaisipan na hindi mo alam kung paano ayusin. Ngunit may nangyari dito. May gumalaw, may nagising, at hindi ito isang mababaw na emosyon. Ito ay isang espiritual na katotohanan na kailangan mong alalahanin. Ang pagpapasalamat, kahit na hindi mo naiintindihan, ay isa sa pinakamakapangyarihang sandata na mayroon ka. Ngayon,
Ipinaalala sa iyo na ang 1 Thessalonica 5:18 ay hindi isang magandang parirala para palamutihan ng isang pader. Ito ay isang estratehiya ng Diyos para sa araw na ito, para sa partikular na sandali na ito sa iyong buhay. Magpasalamat kayo sa lahat ng bagay, hindi dahil sa pagtanggap, hindi dahil sa gawi, kundi dahil ang pasasalamat ay nagbubukas sa kung ano ang hinaharangan ng reklamo. Dahil binabago ng pasasalamat ang panloob, kahit na ang panlabas ay hindi tumutugon. Marahil ang mga pangyayari ay hindi nagbago habang nakikinig ka sa panalangin ito. Ngunit ikaw ay nagbago. Isang bagay sa iyo ang muling umayon. Isang bagay sa iyong espiritu ang muling huminga. At ang panloob na pagbabagong iyon ay ang lupain kung saan sinisimulan ng Diyos na ipahayag ang imposible. Kaya huwag mong patahimikin ang karanasang ito. Huwag mo itong ibaon sa nakasanayan. Bigyan mo ng boses ang tahimik na pasasalamat na ito na nagsimulang ipanganak. Gawin mo ang sandaling ito na isang dambana. Isang malapit, hindi nakikita ngunit tunay na dambana. Isang lugar kung saan maaari kang bumalik tuwing umaga. Isang lugar kung saan alam ng kaluluwa na kahit sa madilim na mga araw, laging may isang bagay na dapat pasalamatan. At kapag umalis ka dito, dalhin mo ang atmosfera na iyon sa iyong sarili. Hindi bilang isang obligasyon, kundi bilang isang patuloy na bulong. Ngayon ay nagpapasalamat ako kahit sa hindi ko naiintindihan. Ang pariralang iyon ay maaaring maging iyong angkla, ang iyong panalangin, ang iyong manipesto, dahil ang pusong nagpapasalamat ay hindi kailanman nananatiling walang laman ang mga kamay sa harap ng Diyos. Hindi niya binabalewala ang pasasalamat na ipinanganak sa gitna ng sakit. Hindi niya hinahamak ang kaluluwa na nagsasabing salamat habang dumudugo. Sa kabaligtaran, doon mismo nagiging mas totoo ang kanyang presensya, mas malapit, mas makapangyarihan. Ngayon ay hindi ka na pareho nang dumating ka, at kahit na ang lahat sa labas ay tila pareho, binubuksan na ng Diyos ang mga daan kung saan nakakakita ka lang ng mga pader. Patuloy kang magpasalamat, patuloy kang maniwala, dahil kahit na hindi mo pa nakikita, gumagalaw na ang langit.